na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Hello, Galogs! Eto na naman tayo, walang iwanan sa pagbibigay ng good vibes sa sambayanan. Ako ang inyong pambansang pantanggalumay, kaka Mark Logan, at ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Pagdating sa paborito, kanya-kanyang trip ang mga loko. Di basta paaawat sa gusto. Heto nga tulad ni Mako, sa isda, siya ay interesado. Hello Galogs, this is Mako Bernardo, owner of K9 Goldfish Bulacan. Dito sa Marilao, Bulacan, si Makoy aming pinuntahan. Nakilangoy kami sa kanyang kwento, kasama ang mga fancy goldfish niyang pambato. Nagsimula lang noon sa isa hanggang sa hindi na mabilang pa ang alagang isda niya. Abay, dito basta-basta. Ito lang naman ay may rare na form at pattern. Iba sa pet shop since ito'y new gen. Ngayon kasi yung mga dating isda na nakikita ko about sa goldfish, hindi tulad ng mga nakikita natin ngayon. Kasi ngayon may tinatawag niyang new generation ng goldfish na may mga malalaki ulo, may mga tinatawag na yung short body, tapos talagang mas cute yung mga langoy nila. Meron din tinatawag na yung iba gusto mahaba buntot, meron din na tiny tail. So ang daming choices ngayon. Ang kanyang simpleng pagkagusto nauwi sa negosyo. 2 taon na ito sa online merkado. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang parokyano. Sa katunayan, sa isda niya nakita magandang kinabukasan, ang IT profession ay iniwan. Minsan ding nakipagsapalaran sa ibang bansa, subalit sa isda nahanap ang mainam na kita. At kuminsan, personal coach din yarn dahil trip niya ring magpaganda ng katawan. Nagduda man sa una ang kanyang pamilya, pero sa sarili, di nakitaan ang pangamba. At di lumaon, hetong at all-out support na. Dami kong gustong maging isda, tapos kung nasa akin lahat ng isda na yun, di naman ako ganong mapera, ano rin gagawin ko sa kanila. Pero doon ko naisip na aalagaan ko saglit yung isda na mga gusto ko, tapos i-out ko rin sila. So doon siya nag-umpisa. Di lang basta alaga kung paano tingnan ni Mako ang isda. Isa itong kaibigan na nagbibigay pahinga at negosyong kumikita. If hindi mo gusto yung hobby mo, onting lugi mo or mag-fail ka ng 1-2 buwan, hihinto ka na eh. So ako, despite na pagdaanan ko lahat ng lugi, lahat ng minsan naloloko pa ng mga supplier and napagdaanan ko naman na lahat yon. Pero gusto mo yung ginagawa mo, parang ka pa rin kahit lugi ka, kahit wala kang kinita, at least alam mo sarili mong masaya ka dun sa ginagawa mo, lalaban ka pa rin. Ituloy mo lang, Mako, ang hanep na passion mo. Languyin mo ang pangarap. Sisirin ang iyong pinakamalalim mong balak. Birit na birit ka na ba sa video? Kaya atras ka, i-cancel mo na ang iyong medley at makinig na lang sa Gedli. Dahil ang pandayo ng Vice City, ang kanta ay ginawang La Roshi. Tinawag po akong vocal acrobat because po, when I sing po kasi, ginagamit ko po yung mga techniques and like nagsishift po ko in a matter of seconds lang, kumbaga. Kumbaga, kung gumagamit ako ng falsetto, biglang nag-chest voice, nagwi-whistle, ganun. Tapos biglang nag-staccato, yung parang pagpuputol-putol lang.
tono, ganun. Si John Andrew Ras ang inyong napanood. Hindi lang boses ang kumukulot, ang boses kung saan-saan sumusuot. Nilapitan ko yung yung may setup. Tsaka sabi nila, ay sir, kumanta ka kasi nakilala nila ako nung nanalo ko sa festival namin doon sa Dumaguete. Sabi nila, ikaw yung singer? Sabi ko, kanta ka. Sabi ko, sorry po, wala po kong pera ang mayulog. Sabi nila, huwag ka nang maghulog, idol ka namin, kumanta ka na lang. Acrobatic ang sarili niyang atake. Bakit hindi gawan ng videoke? For just to be to take it all away, right down to the wire, even Sa likod ng kanta niyang malikot, meron pala siyang tinatagong lungkot. Kasi wala lang ni mama noong time na yon. Kaya parang noong mga 20 days ago, pagmamahal ko sa music dahil sa pagkawala ni mama, kasi siya nga yung nag-inspire sa akin. Kahit may inspiration ako na singers, siya yung main inspiration ko kung bakit ko ginagawa ang pagkakanta. Kahit nung first start attack niya, di ba nagre-recover, may contest ako nung sumama. Sumama talaga siya. Dahil sa sumisirkong boses, ang video niya ay sumakses. Si J. Ras ay naging blessed. Nawala siya. Last words niya, I love you, sabi niya. Tapos sabi niya, padayon, which means continue. You're a great singer. Sa buhay ay hindi rin loser. Kapag merong hindi maabot, ang utak gawing malikot dahil walang paso ang susugat sa ambisyon ng taong may nag-aapoy na passion. Magagandang disenyo, iba't ibang kulay at anyo, di mo akalain, sa clay nang galing. Ito ay bunga ng creative idea ni Yvonne De Los Santos na talagang mapapahanga ka. Hello, Galogs! Ako si Yvonne, ang clay artist ng Malolos. 6 na taon na siyang humuhulma at halos mahigit 200 na ang kanyang nagawa. Iba't ibang karakter ang kanyang na-master. Nagsimula po ako as hobby and then tinuloy-tuloy ko na po ito kasi gusto ko talaga yung ginagawa ko and mahal ko po yung arts. Kadalasan pong bumibili sa mga artworks ko nung nagsisimula po ako, friends and family po, kakilala. And then ngayon po, mga strangers na po, mga pop culture fans and mga naghahanap po ng personalized gifts. Mula sa video online at mga trupang sa clay arts ay inline, ito'y kanyang natutunan. Sadyang inaral at may basihan, di ginanon, ganern lang. Hindi man natapos ni Yvonne ang fine arts sa kolehiyo, pero di ito naging balakid upang ituloy ang gusto. Sa katunayan, abot kamay niya na raw ang pangarap, ang maging full-time artist na balak. Hello po, ito po yung mga gawa ko. So, ito po, si Annie. Mula po siya sa Attack on Titan na anime series. And then, ito po si Illumi, yung ginalit po siya ni Hisoka. And then, ito naman po si Neferpitou from Hunter x Hunter na anime series. Favorite character ko po siya kasi sobrang lupit niya lang po. And then, pinaka-special po sa akin na gawa ko is ito pong Dr. Blight. Kasi, ito po yung unang-unang creation ko na nabili nung first time kong mag-art exhibit po sa isang anime con. Tutol man ang pamilya sa plano niyang huminto sa eskwela, subalit nais niyang ipakita na sa arts ay may mararating siya. Abay mula sa kanyang malikot na pag-iisip, etong at ang kanyang gaway sa iba't ibang lugar ay napapaship. Di na lang din sa kwarto nakadisplay, pati sa iba't ibang exhibit umi-slay. Masasabi ko po sa mga taong gusto ring pasukin yung larangan ng clay art is huwag po kayong matakot mag-explore. Kapag sa tingin niyo po gusto niyo pong subukan niyo lang po. Huwag po kayong matakot na baka hindi kayo magaling, baka hindi niyo kaya kasi hindi niyo po malalaman kung hindi niyo susubukan. Ituloy mo na lang, Yvonne, ang iyong hilig. Kita mo nga't pinagpapala ka ng liglig. Mahalin ang iyong passion at uulanin ka ng commission. Balang araw, mahuhulma mo rin ang isang disenyo na sa buhay mo'y tuluyang magpapabago.
tayo ay mag-road trip para hindi mainip. Aalog-alog man ang biyahe, meron namang higanteng kape. Sasakyan kita, hindi sa iyong chikot, sa de-remote na kotseng malikot. Sa Cavite lang dadayuhin, habang nag-enjoy sa iyong inumin, meron kang pwedeng laruin. Talagang mahilig daw mangolekta ng laruan. Biglang napanood ko sa isang TikTok yung concept na ganito. Sabi ko, why not? Why not na dalhin ko sa Pilipinas? Mga RC trucks kung tawagin, throwback sa mga laruang sosyalin. May excavator at bulldozer, four wheels at pickup mga sir. Yung mga toys na meron ako dito sa RC Playzone, overseas pa in order. So yun, it takes time bago dumating. Yung sa cost, roughly 25,000 up. Meron din namang lower ng 50 to 10,000. Depende sa specs na kailangan mo. Ang nagmamay-ari na si JC, hindi lang basta hobby. Relate din daw sa naging work sa Saudi. I was a safety practitioner that time. So na-expose na ako sa mga cranes, bulldozer, excavator. May non-coffee at kape para sa matapang. Meron din mga juice kung palamig lang. Almusal na waffle at silog. Pasta at sandwich para mabusog. Ang target ko is yung mga batang 80s and batang 90s na mahilig maglaro that time ng RC, remote control. As yung business is running, napansin ko, more on family pala. Usually yung client namin is nanay, tatay, and anak. Lolo, mag-apo, group of magbabarkada. Pero usually, more on ang nakita ko sa business to is family bonding. Kasi ngayon, nowadays, ang bata masyadong nahuhook na sa mga cellphone, gadgets, laptops. Dito nagkakaroon sila ng physical dun sa isang bagay na gusto nilang laruin. At the same time, maganda yung communication ng nanay at tatay sa anak. Ang mga RC car at truck, tunay na back on track. Yung RC Playzone, nung ini-start namin is noong February 8, 2025. So, ang concept namin is more on buhangin lang. So, habang tumatagal siya, parang kailangan namin i-innovate, i-improve. Kaya naglagay kami ng ng course. End of April or first week of May, mag-open na po ang aming second branch, which is located at Dasmariñas, Cavite. Mas malaki, mas maraming toys at maraming challenges ang pwede niyong magawa doon sa playground area. Gulong ng buhay nga naman, madalas ang hirap sakyan. Kaya pag-relax ay isama sa goal. Wala naman atang karerang hinahabol. Sa direksyong ikaw ang may control. Mula sa pratil ng Binangonan o sige, dayo tayo sa Timog Kanluran. 2 oras na pagbaybay sa Laguna de Bay. Ang dahilan, walang iba kundi ang ilaw ng tahanan na hindi pangkaraniwan. Reyna ng Buro, prinsesa ng Paksiw, siya ang dukesa ng libreng pagkain. Kaya kung sa Isla Talim, ang iba ay busy sa chismisan, merong isang ina na busy sa lutuan. Thank you, Mami Sam. Alog-alog! Sa ko si Mami Sam! Papagayon! Meet Mami Sam, ang cooking ilaw ng isla. Kaya kung makasight ka ng ganitong eksena, malamang sa Alamange, may palafang si Mayora. Noong una, sa bahay lang namin ako nagluluto, sa kusina namin. Kaya ayun, nagpursige ako sa sarili ko na meron naman akong talento sa pagluluto, bakit ang hindi ko gamitin? Ayan, nung tumagal-tagal na, sabi ko nga, pag ako ay kumikita na nga dito kay Facebook, number 1 na gagawin ko talaga yung mag-share ng blessing ba na kung ano yung tinatanggap ko, papatikim ko rin sa iba. At ang lapang for today, charan, ginatang, tutong, susunugin, tapos tatahipan. Iluluto kasamang malagkit na kanin. Don't forget the asukal, langka at gata. Yung una at pangalawang piga. Amoy na amoy. Lasap na lasap. Kapag may usok, may pagtitipong nagaganap. Minsan, napadaan lang ako. At may nagluluto siya ng sopas. Hindi ko naman talaga sinasabi, pero talagang nagpapakain siya.
napadaan ako kasi may bibilhin ako. Pero nung lahat kami pinakain na rin niya. Luto ni Mami Sam, masarap talaga, gayon. Talagang napakasarap magluto. Ano siya ini-invite? Kuya, magdala ka ng pinakamalaking mangkok. Si tatay naman, ayun, simpleng parinig ng dalang mangkok. Tay, Tom Gutso, nangangaruling. Ahoy, kakaading. Lagi kaming busog. Tutok ang mga mata, takam na takam ang mga bibig. Matagal pa ba yan? Mami Sam, ngumangawa na ang mga kalamnan. At eto na nga, ang pinakahihintay. Luto na! Luto na! Dali na! Luto na! Kanya-kanyang lapit sa mainit na pamerienda. Ito raw ang typical na eksena sa open for everyone niyang kusina. Matagal-tagal na rin ginagawa ni Mami Sam ang libreng pakain sa talim. Salamat po, Mami Sam. Ay masarap po sa pakaramdam, lalo na kapag ang niluto mo ay nakikita mo yung mga nakakain ay masaya, nabubusog mo. Talagang nakikita mo sa mga kumakain na happy sila sa kanilang kinakain kasi masarap daw. Bukod sa pagiging ina ng isla, biruin mong maging unggoy, kanya na rin inaruga. Hello, ayan, ito po si Chiki, ang alaga ko, ayan oh. Si Chiki ay natagpo ang nakapulupot sa baging na siyang ikinadurog ng kanyang paa. Kaya si Mami Sam to the rescue as a dakilang ina. Ngayon dumating na nga yung time na siya magaling na, tapos syempre natatakot din ako dun sa makita siya sa bahay namin kasi wala siyang permit. Ngayon dinala namin ni partner sa pulo, pinakawalan namin. Halos 2 linggo siya nag-stay doon, 3 beses namin siyang pinuntahan. At nung pangatlong punta namin, payat na siya, hindi na siya pwedeng iwan. Nung pagdating namin dito sa bahay, ayun, parang ayaw nang bibitaw sa akin, gusto niya lagi nasa katawan. Parang natatakot siya na iwan ulit siya. Hindi namin napakawalan kasi alam namin na mawawala lang siya. Humingi kami ng tulong, pero sabi hindi daw sila nagbibigay ng permit. Ngayon sabi ko, nagsapalaran na lang kami na kung kukunin sa amin, ibibigay ko, talaga. Hindi siya tatagal dito pag pinakawalan. Ngayon ay abala si Mami Sam sa pagiging gudra ng isla kasama ang kanyang partner na todo suporta. Kasi natutuwa rin ako kaming dalawa dun sa aming ginagawa na nakakatulong kami kahit sa maliit na bagay ba. Maliit man bagay yung ginagawa namin pero malaking tulong pala sa ibang tao. Ang ina nga naman ay mapagkalinga at mapagbigay, kaduguman o kapitbahay, tao man o hindi, kumpleto o kulang man ang mga paa at kamay. Saludo kami sa iyo, Mami Sam. Ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan dahil ikaw ang #1 bonggang mudra ng everyone. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating pasagin ng lumbay, pag-aani ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po at ito ang Top 5 Kwento. Iba